Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget utilization ng Department of Education, humarap ang dating Education Undersecretary na si Gloria Humamil Mercado, na italaga bilang head ng Human Resources sa Mercado noong August 2022 at nabigyan ng concurrent position bilang head ng Procurement Department noong February 2023. Sabi ni Mercado, tumanggap daw siya ng 5 sobre na naglalaman ng tig 50,000 pesos noong 2023 na aniya ay nagmula daw kay Vice President Duterte noong kalihim pa ito ng DepEd. Pero ang akusasyon ni Mercado, sinagot ni VP Sara. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Ayon kay VP Sara, isang disgruntled employee o kawani na dismayado at puno ng reklamo lamang si Mercado na kalaunay sinibak sa pwesto. Taliwas yan sa sinabi ni Mercado sa pagdinig ng komite sa Kamara na pinag-resign siya ng Chief of Staff ng BICE na si Undersecretary Zulaika Lopez. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Ayon kay VP Sara, naka-strike 2 sa kanya si Mercado dahil sa mga katiwaliang kinasasangkutan nito. Una na rito ang pag-solicit ni Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bilang pruweba, inilabas ng OVP ang solicitation letter ni Mercado kung saan nakatouch pa ang pagkakagastusan ng hinihingi nitong 16 million pesos. Isang guro naman sa Cebu ang nagsumbong kay VP Sara na may isang teacher item ang wala sa kahit saan mang paralan sa lalawigan. Napag-alaman ng BICE na kinuha pala ito ni Mercado at ginawa niyang kanyang executive assistant. Nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Pagkatapos na masibak sa pwesto sa DepEd, lumipat sa Senado si Mercado. Doon sinimulan niya ng siraan ang ilang opisyal ng DepEd. Para sa pangalawang Pangulo, hindi lang matanggap ni Mercado na kagagawan din mismo nito ang lahat kaya tinanggal siya sa Department of Education. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Aabot sa 251 Chinese ships ang namataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pumalaot sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Mas marami ito kung ikukumpara sa 157 barko ng China na naitala sa unang linggo ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang pagdami ng mga barko ng China sa loob ng teritoryo ng ating bansa ay kasunod ng ginagawang pag-alis ng BRP Sierra Madre mula sa Escoda Shoal at maging ang iba pang aktibidad sa buong West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for West Philippine Sea. We could correlate this to the ongoing activities in the entire West Philippine Sea, Escoda Shoal, and the weather disturbance we had last week. Historically, each time there is a weather disturbance, the numbers go down and they come back after the weather disturbance. It so happened that last week, it was 157, we had the weather disturbance, they cleared the area, they came back from 157 to 251. Anya, hindi pa nila matukoy kung ano ang tunay na dahilan ng China kung bakit dumami ang kanilang barko sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ngunit isa lang anya ang malinaw dito, ito ay illegal at ang hakbang na ito ng China ay matagal nang ginagawa. The presence of the Maritime Militia, the PLA Navy, and the Chinese Coast Guard have been illegal since we started monitoring them. The alarm has already been raised 25 years ago when they started reclamation activities or they started the illegal presence in the West Philippine Sea. Base sa tala ng Philippine Navy, mula Setyembre 3 hanggang 9, nakapagtala sila ng nasa 207 Chinese vessels, habang 203 barko naman ang kanilang naitala noong Agosto 27 hanggang 2 ng Setyembre, taong kasulukuyan. Dagdag pa ni Trinidad, ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay sakop pa ng tinatawag na force projection capability sa kabuang bilang ng maritime militia vessels sa buong South China Sea. This is within the force projection capability of the total number of maritime militia vessels they have in the entire South China Sea.
Sa kabila ng pagdami ng barko ng China, sinabi ni Trinidad na hindi pa naman ito kayang sakupin ng buong South China Sea. They could surge number of ships to a particular shoal. We don't care. What is important is we still have the freedom of action to continue performing our mandate. Sa huli, binigyang diin ng opisyal na malaya namang nakakapangisda ang mga Pilipino sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Kasabay ang pangako na gagawin nilang kanilang mandato para protektahan ang mga Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.